usually, ang isang gold or mage gold, eh talagang pinantatapat sa isang marksman. Bakit parang nag-iiba ng onti yung usapan kapag ka-Clint naman yung tinatapatan niya this time around. So very interesting kung ano yung mga pwedeng mag-unfold dito sa labang ito. Oh, makikita natin kung sino ba talagang aangat pagdating sa early to mid game o at kung kanino bang lineup talaga ang magiging maganda pagdating dito sa may late game. Again, for AP Bren and Smart Omega. Kaldagan ng mga mid laner, kaldagan ng mga jungler. At nagkakasunuran agad si Boss Ogwen ay napasilip pa doon sa camera ng jungler natin at nanggugulo against Andorio. Actually, dalawa sila. Iba ang ginagawang panggugulo ngayon nila Few at nila Ogwen. Parang hindi talaga nila pwedeng ibigay basta-basta or ayaw nila na maging mapayapa yung early stages para kay Andorio. O, kailangan mapilit agad na gamitin ang kanyang retribution para pwede manggulo. Pero parang hindi mo na gano'n na magiging rotation. Ang sakit! Parang ano yan, may kurot. Kurot with a twist. Kasi, the word na tumatayo ka biglang, kurot, literal na kurot with a Tapos twist. tinitwist. Kasi mas masakit talaga ang damage doon. Pero may kita natin, Little Wonder para na ay talagang as much as possible, bakbakan na agad. At mukhang ang magiging kauna-unahang casualty ay si Few, pero may clutch guiding wind at shield na maipoprovide dito si Ogwen. Yeah. Mid lane, of course, yung ating Grok ngayon. Oo So nga, no? expect na may konting sakit. Going for the concussive blast, eventually, later on, baka mag-physical damage item siya. So that, pag gamit niya ano kanyang wild charge, masasaktan talaga, guguhit doon kay Kelra. Oh, pero parang nasasaktan din si Chaknu nung moment na yun. So, more on aggressive type ang ginagawa ng AP Bren para sa game na to. At paano ba ang laning sa may XP lane? Fred Rin usual, parang hindi na kasi ako sanay na Fred Rin yung yung XP mo eh. I think even lang. Kumbaga, wala nang pag nagkamali na lang talaga, tsaka lang makakuha ng isang kill. Especially kasi sustain yung pinili dito ni Ryota going for Brave Smite. So, parang nababalanse lang niya yung passive nung meron si Yuzhong. Pero parang siya yata ang target. Few, Si Few. kinakailangan makatakas. Ginamit ng Guardian's Barrier pero makakasalo ng Appraiser's Wrath. Kaso may Petrified din naman doon si Flap TZ at gagamit rin ng Black Dragon form. Ryota dito napapag-isa at iniikot-ikutan lang siya. Naku po! Isama mo pa si Ogwen na may mga wisps pero makaka-out naman si Ryota. Okay, nandito na tayo ngayon at buhay na rin si Ito Max which is level 4. So pwede siya makahabol dito sa may total objective. Pero look at Flap TZ na nagsusone at lang din naman. Alam niya, bawasan na dito si Ryota, kaya naman yun ang kanyang gagawin. Pero Andorio with the retribution, siya pa rin ang makakasecure. Mid-guiding wind na nakap pa si Kyle TZ. At siya ngayon ang mapaparusahan. Kaso may nakap din naman ang magagaling doon sa wild charge. Kaso Circling Eagle dito, pinaikutan talaga sila. Flap TZ will be able to take Ryota down. Makaka-double kill pa siya dahil si Andorio nasunod nila. Palitan ng ating mga players. Pero may kita natin total objective for Omega. Sino nga ba talaga yung lumamang sa moment na yun? I would say na dahil yung Turtle napunta dun sa Omega, mas masaya sila dun sa nangyaring exchange. Yun nga lang, sobrang clutch ni Ogwen. Pinakita sa atin muli kung bakit masakit yung newly buffed na Matilda with the Circling Eagle na pwede mong i-target sa lupa na para siyang nag-act na ngayon na parang secondary wild charge. So technically speaking, dalawa yung wild charge dito ng KP Bren. O nga pala, parang kung nagdadabog lang din siya na hero, ramdam na ramdam mo yung factor niya. And interesting enough, kung mapansin natin para side ng AP Bren, a lot of pressure dun sa may XP lane. So parang iniiwas din ba nila, tama ba, na magkaroon ng team... Wait lang, sabihin ko sana iwasan sa may gold eh. Kaso si Super Marco ngayon, kung hindi niya may iwasan to. Pero may guiding wind na naman na mapoprovide si Andorio. Medyo naipit yata, hindi nga lang tumama doon yung wild charge. Pero may Circling Eagle na naman silang kinakailangan kaharapin. Nandoon yung Guardian's Barrier at makaka-out naman yata yung Smart Omega. At dahil dyan ay makakapagplato ng kakarambot si Kelra sa may top lane. So medyo maiwas lang muna. Actually, mga teams natin, pagdating sa team fight, at parang ayaw talaga muna nila. Yep. As much as we want to say na maganda itong Clint, ito yung pinaka-problema niya. Madali siya i-pressure sa lane kapag pagtapos ng laning stage. Pag 1v1, surely malakas yung Clint dahil dun sa kanyang range. Pero pag nagkaroon ng time na dinadalaw-dalaw na siya, dun na siya nangyayari. However, dahil dun sa presence ni Ogwen, naligtas pa nila si Super Marco. So, magiging crucial at critical talaga yung role dito ni Ogwen
kung magiging aggressive Matilda ba siya or magiging supportive Matilda, kung taga-save ba siya or taga-initiate. Parang nakakagulat din isipin na dalawa yung naka-wilderness blessing dito sa AP Bren, which is si Few at saka si Ogwen. And relatively, parang ang taas ng wave clear na meron sila. Pero parang laging nauunahan ng Smart Omega sa pag-clear at sa overall sa pag-ikot dito yung AP Bren. That's mainly because of Andoryu na ginagamit at aktibo sa meta na sa ating game ngayon. Going for Multi-Nation, so hybrid build! Oy, naku po! Flap TZ with the Black Dragon form. Kyle TZ naman ang makakasecure doon ng turtle. Pero medyo magulo ang nangyayari dito. Flap TZ mag-isa napapalibutan ng 5. Pero tingnan mo naman, talagang nagawa pa niyang inakap sila. At nandoon na rin yung iba pa niyang mga kasama aray. para mag-provide ng additional support. At ituloy-tuloy yung labang nakasimulan na. Pero Ryota dito medyo alanganin. Andoryu makakaligtas pa. And that's one member down para sa side ng Smart Omega. Grabe, hindi pa kinaya ng sustain. Sabi natin kanina, sustain is the name of the game para dito sa Omega. Pero with the crowd control naman ng AP Bren, nahihirapan sila kaya naman lamang sila ngayon in terms of gold. And even Turtle ay nakuha din nila. Yep. You'll notice yung napansin natin doon is masakit din talaga yung yung overload ng studs ba sa AP Bren. Nakita natin yung Petrify, kumonekta dun sa dalawa at War Axe pala ang inuna dito ni Flap TZ. Typically, mag-Hunter Strike yung mga Yuzhong. But this time, kaya naman mas mabilis pala siya nakakapunta sa mga teamfights dahil dun sa War Axe na pinriority niya dito. Giving him that specific role na panggulo dun sa may backlines. Hindi man sila nakapatay gamit yung Dragon Form at yung Petrify combo na secure naman nila yung Turtle dahil doon. And additionally, itong si Few, mas pinili niya kumuha ng mga casual items na hindi pa buo, yung Chop Suey build, leg plates, yung Black Ice Shield, pati yung Dreadnought Armor. Oh, may dumating na din talaga sa panahon na minsan mas magandang build ang Chop Suey. Kaya naman ganun ang ginawa ngayon ni Few, which is very important kasi very specific ibig sabihin mga gusto nila. Or sa dami ng kailangan nila i-take note, paisa-isa muna natin gagawin. So medyo kalmado ulit ang Land of Dawn. Pero sure ako alam ng mga players kung saan nakapwesto ang isa't isa. Kaya doon naman nakaabang si Itomax sa kung sino pwedeng sakyan. At maagang mag-group up ang ating mga players dito sa may third objective. At okay, ano lang yun, fake something. Nakakatuwang makita ngayon na yung Circling Eagle, pwede mo nang gamitin parang pang-bait lang. Kahit o ako, paminsan. kahit ako nakakita akong ganun Matilda, medyo okay, alis muna tayo. So ang daming kailangan i-consider para dito sa Matilda ng AP Bren at si Master Ogwen pa ang may gamit niyan. Again, turtle objective, si Chuck ang magpupul. Pero malayo pa si Andoryu. Actually, malayo din pa yung mga tanks, ay mga junglers. Hindi nagkukulang sa pagpupoke prior sa turtle palagi yung dalawa nating teams. At madalas nakikita talaga natin dito sa mid lane na consistently nagagawa at ginagawa nila yun. Pero parang nakakabawi lang naman sila ng buhay pare-pareho dahil sa presence ng dalawang supports na hawak-hawak nila. Pero mukhang isa na namang free turtle ito para sa side ng AP Bren. Ginamit na rin yung Circling Eagle para talagang palayuin lang yung mga players ng Smart Omega na nakikita nila. Oh, interesting kasi hindi tinry din ni Andoryu na mag-contest dahil nasa may top lane siya during that moment. So parang split push ba ulit? Parang dating Omega ba to? Na sa inyo ang objective, sa amin ang turret? Parang hindi yata gana yung ganong klaseng approach from Omega kasi kung papansinin natin, Harit, tapos Minotaur and Angela gusto pumalag dito bilang 5v5 early stage. Kaso hindi nila natitake advantage yung dapat early game advantage nung lineup nila. Magkakakitaan na naman dito sa bandang bottom lane pero grabe yung grinding wind. Oo, ang cute ng Grak na ang laki mong hero tapos lumilipad ka, no? Sakto din naman para may wings kasi yung skin na to ni Grak. So, parang tutube. Parang tutubing red. Tubing red. Tutube yung wind. Pero blue team ka. Wait lang. Si Kuya Andoryu ay parang medyo fixated sa taga-clear ng minion wave. And interesting enough, wala pa palang nasisirang tore dito ang Smart Omega. Kaya naman lamang ngayon ang AP Bren in terms of gold. Wala pa yung talagang kaldagan ng mga mid laners natin eh. Parang lagi nga nating nakikita yung na-mention earlier ni Wolf na mas nakikita or mas madalas na napipilitan talaga mag-clear dito si Andoryu para talagang hindi naman masyadong maging behind or mahuli in terms of rotation din ang kanyang mga kasama. At sobrang kumpiyansa na ni Ogwen at ni Few na magbabad sa side ng Smart Omega. Ayun o, teka lang, sabi niya. Isa-isa lang muna. Pwede zone out ko. Why not kung kaya? Pwede... Ang cute talaga. Ang cute talaga eh. Ang gandang combo talaga ng Matilda Grak. Wait lang! Razor's Wrath, binagsak na doon.
Pero hindi naman mababawasan, maiiwasan din kahit papaano ng napakalikot na Kyle TZ na kanina pa talagang nagagawang makapag-attack. Pero tingnan mo naman doon, si Chakno rin yata hindi na makakagalaw. Nandiyan na yung Zaman Force na nagmumula kay Kelra. Pero makaka-out lang yung iba at sinundan na nga sila dito ni Flap TZ with the back Oh, no! Petrify right under the turret. Pero hindi naman nila masyadong i-commit. Nandiyan pa kasi din yung Heart Guard at kinakailangan nila mag-ingat kahit papaano. Pero si Few yata rito yung gustong bawian. Makaka-flicker out lang din naman. Pero ito na ba yung chance para makapag-turtle? Lord na Ay, nga Lord. eh. Lord na pala to. Lumaki na bigla sa sobrang haba na naging teamfight natin kanina. Parang Torre talagang gustong gawin ng Omega dahil konting kembot na lang. Actually, nakembotan na nga yung may middle lane. So parang talagang nagsasike lang din ang Omega ngayon para sa ating game. Inaantay at kompleto ang spells. Ay hindi, wala si Etomax na flicker, pati si Pew. Pero merong wild charge. The ultimate Lord Dance, the first Lord Dance of them all. Circling Eagle, ginamit na nga rin agad dito on to Ryota. May energy eruption pa bang natitira para kahit papaano ay kayang pumagit na. Pero tingnan mo si Adorio, yung target niya si Kyle TZ pala. Nandoon pa rin yung Lord, hindi pa nare-reset. Pero si Ryota rito, zinozone na yung ibang mga miyembro ng AP Bren. Si Beauty naman, tinatry man likod. Pero dito sa gitna, literal, na wala pang nagkakabawasan. Kyle TZ pa rin pala ang makaka-retry. Pero doon, tuloy pa rin ang laban. Zaman Force, ikinasa na. Pero ang call ng AP Bren ay lumayo na muna pansamantala. Pero may guiding wind at Circling Eagle pang natitira. Gusto pa pala nila ipagpatuloy ito dahil yung sustain ay hawak-hawak naman nila. Oy! Si Kelra na yata ang target nila dito. Magda-dash out. Makakatakas mga pipilitin na habulin na itong players habang si Super Marco with a kill. Meron pang pag-beat para dito kay Kyle TZ. Ryota halos wala na rin buhay doon. Pipilitin na patayin. Gagawin niya ang Appraiser's Wrath. Pero buhay, hindi! Another kill na naman para dito sa AP Bren. What an extended team fight na nagmumula dito sa parehong kupunan. Napakatagal at kitang-kita or evident nung sustain talaga. Dun sa clash na yon, especially dun sa extension ng extended team fight, nakita natin yung prowess talaga ng isang Matilda. And only because nakita natin na nagamit niya yung knock-up na mala wild charge. Knock-up na malawal charge. Dalawang knockback ang hawak-hawak dito talaga ng AP Bren. Pero natanggal nila doon sa equation si Flap TZ after so long. After 11 minutes na kinakaya niya talagang mang-zone mag-isa at hindi niya masyadong nararamdaman yung damage mula sa Smart Omega. Pero still, clearly nakakakuha ng advantage ngayon ang AP Bren with the Lord na nasecure nila. Unti-unti na lalong lumiliit yung mapa para sa Smart Omega. Parang konti na lang din. Ayun na. Nasira na rin yung sa may top lane. So it's really more on pressure para sa side ng AP Bren. 6K gold lead. At for Omega naman, parang team fight yata ang kanilang gustong mag-focusan. I mean, for Omega, they definitely need a team fight. Lalo na pag tinignan mo yung composition nila, just looking at their heroes, dapat nakikipag 5v5 sila. Minute 5 pa lang, ganun. Yung, specifically, nung minute 7, kung saan nandun yung third turtle, sila dapat yung pumapersa ng laban. Masyado silang nagpo-focus dito sa pag-split. At dahil kaka-split nila dito, yung AP Bren lumakas na masyado, pwede na silang i-punish. Liliparan na. Nagkakitaan pa at naipit si Andorio dito sa 4 na miyembro ng AP Bren. Actually, make that 5 kasi maging si Few nandun pala, naglapag ng pader para secured na, wala ka ng takas. Oo, sa kalinga ng pader para dito sa side ng AP Bren. At makikita natin na Flap TZ is really doing a very consistent job for the side of AP Bren. At mukhang continuous lang ang pressure as minion wave will flow dito sa may middle lane. Pwede ba nilang masira to? We'll try. Ito yung attempt. Talagang gusto nila kahit papaano. Nabawasan din naman yung base turret na yun, pero yung Omega din, todo depensa. Sa abot ng kanilang makakaya, ayaw na nila na pahigitin pa yung kalamangan ng AP Bren. If ever, kasi parang mahihirapan na sila lalo dito sa next Lord Objective. Now looking at, again, hero composition of Omega, binanggit kanina ni Wolf na it's really more of team fight na kanyang, dito kayo makakita na dalawa ang kiniklear. Yung minion wave at saka yung crab coin. Ano bang kailangan gawin ng Omega kung team fight ang gusto nila at manalo against AP Bren? Well, kailangan nilang, siguro i-fast clear yung mga lanes gamit yung Angela. Or kung sakali man may mag-split push si Angela na lang isasagot doon. At since this is a position for Angela naman, medyo kayang mag-clear in a way compared sa isang roamer. And then, of course, gamitin si Chakno. Kailangan ng, kung nalala yung dating mga Minoan Fury ni Chakno, Minotaur, kailangan nilang gamitin. Pati unleash muli. Unleash the inner Chak Mamba in you. Parang yan ang kailangan ngayon ng Omega. Pero for AP Bren, kabisado na rin nila kung paano isi-zone out mga players ng Omega. Kaya na makalahati nila ang buhay ng Lord.
kanya-kanya zone natin. Even Ryota ay nagtatry magkaroon ng entry point. Ayaw nilang palapitin. Andito talaga lahat ng mga pader na pwede mong ilapag. Pero nandun si Andoryu, medyo nakalusot. Pero na-reset naman din yung Lord. Pero doon naman sa bandang itaas, yung laban pala nagpapatuloy pa. Grabe si Flaptizi, tatlo-tatlo yung sinusong ng isa. Pero tingnan mo naman yung Lord dito. Sino makakakuha? Kyle TZ pa rin naman. Habang ang sabi ng AP Bren, ipagpapatuloy naman natin yung laban. Grabe yung range na hawak-hawak ni Super Marco. At mukhang hindi pa nga gustong mag-out dito ng AP Bren. Pero mapipilitan na sila kahit papaano. Wow, grabe. Pangalawang beses ang ginamit ni Super Marco yung strike ng isang cleat na pwede kang umatake sa akin para may Beatrix Sniper. Kumbaga, Ramdam mo eh. Ramdam mo at masakit-sakit din. With 11k gold, napakataas na ng damage output niya. Naka-BOD pa siya, so talagang kaya niya mang one-hit as you saw. Kanina, yung... Uy, narangan! grabing harang. Iba yung damage na meron na ngayon si Kyle TZ, pero si Kelra naman ay mabubuhay pa din. Iba na yung damage nila ngayon. Oh, si Rayo Torres sa may top lane. And talk about damage, kitang-kita na natin yon for the side of AP Bren. With, wow, 12k gold lead. At si Ryota pa nga dito ay mapipilitan ng uwi. Mapipilitan din ditong tumepensa ang Omega. Pero bottom lane, dadaan yung Lord. Hindi na inantay pa yung kanyang pagkalda. O medyo nalito, babalik. Okay, back to the ball game ang Lord natin. Omega, makakadepensa ba? Hindi na rin siya sure kung ano yung mga pwedeng mangyari dahil nandito rin yung Black Dragon form. Zaman Force, ikinasa na para pilitang dumepensa. Pero tingnan mo naman yung damage output na hawak-hawak ng AP Bren. Iisa lang ang kanilang pinofocus. Super Marco, lumulusot na naman ang kanyang mga bala. At mukhang makaka-double kill pa siya habang yung ibang mga miyembro, iisa lang ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. AP Bren takes game number 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. What a very consistent game para dito sa AP Bren. At nakita natin na from step 1 until the final step ay tila ba'y talagang pinag-usapan nila kung paano kokontrahin ang kanilang kalaban na team. And even dun sa last clash nakita natin, under the base building mismo ng Omega, nakuha